Mga kapuso, bantay biyahe tayo ha. Pag-usapan po natin ang kinakailangang safety sa pagbiyahe ngayong Semana Santa. May exodus po mula Metro Manila, papasok ng Metro Manila, palabas din ng Pilipinas, Yes, marami maraming mag-a-abroad. babakasyon. Oo, kasi ito yung mahaba-habang bakasyon, 'di ba, na ating mga kababayan. So, tanungin po natin ang napakasipag na Super. Transportation Secretary, si Secretary Vince Dizon. Good morning po sa inyo, Secretary. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Nympha, Isa. Good morning po. Opo, Blessed Palm Sunday po. Yes po. Secretary Dizon, first question po, kamusta po ang inyong pong monitoring sa mga airport, sa mga pantalan, mga terminal at iba pa pong binabantayan ng Department of Transportation? Naka-high alert po lahat ng ating mga transportation facilities ngayon. No? Papasok na ngayong nagsimula na ang Semana Santa. Ang airports po natin, ako po ay nasa NAIA last week, no? Para lang siguraduhin. Alam niyo naman, napakadami pong dumadagsa sa ating mga airports ngayon. Sa NAIA lang, baka in-estimate na aabuti ng 150,000 kada araw ang dadagsa po sa ating mga airport na babiyahing mga kababayan natin. Kaya po pumunta tayo doon para lang makipag-usap sa ating private operator, ang San Miguel Corporation, at sa ating MIAA, para masigurado lang no, na safe, convenient at mabilis ang pagdaan ng ating mga kababayan sa ating mga airports. Ganon din po ang ginawa natin sa ating mga puerto. Pumunta po tayo sa Port of Batangas last week. Bukas naman po, pupunta naman tayo sa North Harbor. At pati na rin sa ating mga land transport terminals. Bukas po ako ipupunta sa PITX. Yun po ang pinakamalaki papuntang south. At sa Tuesday naman po ako po ipupunta sa mga stasyon ng bus sa papuntang norte naman. No? So para lang masigurado na safe ang ating mga kababayan at kahit papano hindi sila masyadong maaabala sa kanilang pagbiyahe ngayong Holy Week. Punong-puno ang schedule ni Secretary Dizon. Siksik. Secretary, kasi ang mga biyahe po natin, land, air, and sea, unahin po natin yung land. Sabi nyo nga, pupunta kayo dun sa mga bus terminals. Secretary, kasi yung mga observation ng mga nakaraan, like Senator Tulfo, Chairman ng Public Services Committee, nag-ikot, ito yung dati na rin pinoint out ni Senator Grace Poser, di ba, dun sa mga hearing sa Senate, na yung mga bus terminal, tawag dito, laging marumi ang palikuran. Merong malinis na palikuran pero may bayad na 5 pesos or 10 pesos. Yung pala dapat libre, tapos wala mga upuan para sa mga senior citizen. So ano po yung directive? Ano yung ang directive po natin, unang-una ho sa PITX, no? Tingin ko yun ang pinaka-modelo natin, no? Kaya nga yan din ang gusto nating gawin para sa norte kasi ngayon ang ating terminal exchange nasa south lang, wala tayo sa north. No? So kailangan talaga mag-invest din tayo tulad nung nakikita natin sa PITX. Yung problema pong sinasabi ni Senator Tulfo at ni Senator Grace, tama po lahat yun. No? At naobserbahan din po natin yun. No? Itong mga luma nating mga terminal ng bus, no? sa Cubao, sa Pasay, sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, talagang hindi maayos, no? ang mga and kamukha po ng ating mga senador, hindi din po ako naniniwala dun sa medyo discriminatory ng konti, no? Na pagka libre, madumi, pagka may bayad, malinis. Tingin ko, regardless whether may bayad, walang bayad, kailangan malinis ang ating mga CR, no? In fact, yan ang unang-una, bawat bisita ko, Nympha, Isa, no, is CR ang unang-una kong pinupuntahan, no? Kasi para sa akin, yan ang pinaka-importante, no? Kunyari sa sa airport sa NAIA, no, yun ang unang-una kong tinanong sa ating bagong operator doon, kumusta na ang mga CR? Ang maganda naman, sa kasalukuyan, renovate nila lahat ng mga CR. Parang mga nasa 30 na ang kanilang naayos, pero marami pa rin kailangang ayusin. No? So, mag-iikot ako sa mga at sa mga bus terminals natin. At kailangan talaga maglagay tayo ng mga standard na kailangan nilang sundin. No? Hindi, alam ko naman na medyo luma na yung mga yan. No? So, pero yung cleanliness, yung basic yan eh. No? At kahit na luma, kailangan pa rin siguraduhin kahit paano linisin. Hindi naman malaki ang gastos dyan eh. So, tama po yung ating mga senador dyan. Opo. At yan ang i-impose natin sa kanila. Sir, if I may suggest po, Secretary Vince, dun po sa EDSA
Malibay, Pasay, nandun po kasi may mga maliliit na bus terminals doon, mga papuntang Bicol. Yun, alam ko, mga walang palikuran yun. Doon sa mga mga kainan doon, mga nakikisiar yung mga tao. Tapos sir, maliliit lang kasi yung mga terminal doon. Actually, hindi ko nga alam kung legal yung mga terminal doon. Siguro ho, pakitingnan ninyo din kasi... Titignan ko po. Opo. Tama po, nandun naman po ako sa Paranaque bukas. Dadaanan ko din po yung mga terminal natin sa Pasay para makita ko. Ayan, opo. At saka, naalala ko kasi, doon sa Bendia Taft kasi, lagi akong umiikot doon pagka ganito mga dagsaan ng mga tao, pagka may mga okasyon. Doon sa Hilpuya Taft Avenue, sir, o Bendia Taft, meron ding terminal dyan, na walang upuan mga tao doon ang nagiging sistema doon kasi maliit yung terminal, yung mga tao, sila yung nagpupuno doon sa loob ng terminal, yung bus nasa labas. So, causing traffic. Okay. Baliktad. Oo. Baliktad. Kailangan ho kasi, alam nyo, marami sa mga terminal na to, mga luma ng mga terminal, no? Pinabayaan na lang. Ang problema, responsibilidad ng gobyerno na i-regulate. No? Kailangan may mga minimum standards tayo. Yun ang gusto kong alamin sa ating LTFRB lalo na. No? Sila ang nagre-regulate ng mga public utility companies natin, no? Tulad ng mga bus companies. Kailangan talaga mag-impose ng mga standards dito. At kung hindi sila mag-meet ng standards, either papasara yung mga terminal nila, o isususpindi muna. No? So, kasi tingin ko naman wala naman sa mga bus company natin ang nalulugi. So, kailangan lang talagang yung mga standards dapat na basic lang para sa mga kababayan natin, kailangan naman siguro kailangan naman nilang tuparin yun. No? So, yun po, iikutin ko po bukas at tatawagan ko din po ang LTFRB para samahan ako. Para maikot namin ng mabuti. Secretary, pagdating naman sa sea travel, kasi iniulat po ng Maritime Industry Authority o Marina, meron palang 4 na pampaserong barko yung sinuspindi po o hindi pinayagan na makapaglayag this Holy Week. Ang rason daw po kasi, kulang or walang life jackets, tapos hindi gumagana yung sirena ng barko at iba pang mga paglabag. Kayo, ano ho yung bilin nyo po, lalong-lalo na sa mga may-ari po ng mga barkong ito, para po maiwasan din po yung mga aksidente? Kasi minsan nakaka-report din ho tayo na may mga incidents na may mga namamatay tayong mga kababayan. Alam nyo po, ang ating mga public transport operators, land, sea, and air, no, ang first priority dyan ay safety. No, safety ng mga pasahero natin, safety ng mga kababayan natin. Lalong-lalo na sa mga barko. Kasi alam nyo po, sa mga barko, unang-una, dagat yan no? Wala kang kalaban-laban pag may nangyaring aberya At ang hindi lang yon, sila ang pinakamalalaki. Ibig sabihin, napakadami pong mga kababayan natin ang sumasakay dyan. Sa bus, halimbawa, 50 yan, no? Or a little more than 50, depende sa laki ng bus. No? Sa eroplano, mga daan yan. Sa mga barko po, daan-daan ang pinag-uusapan po natin dyan, lalo na yung mga malalaking barko. So, lalo na po sa ating mga shipping lines, kailangan po talaga yung safety at yung seaworthiness ng mga barko, kailangan talagang laging natutupad, no? Kaya nga po last week, no, ang isa sa mga malaking problema natin diyan na matagal ng problema na ang dami pa ring nakakalusot, yung overloading. No, kaya last week nga po nagpalabas po kami ng joint memorandum na talagang gagawing mas stricto ang pag-check kung overloaded ang mga barko natin, no? At talagang hindi papayagan yan. At kung may mag-violate, hindi lang suspension. Baka dyan, ipapasara natin yung mga shipping lines na yan. Kasi hindi talaga pwede nating payagan yan, no? Kasi yan ang talagang number 1 na posibleng mag-cause ng mga sea disaster, no? Yung pag-overload. Kaya kasama po natin dyan ang Marina, kasama natin ang PPA, at more importantly, kasama din natin ang Coast Guard. Kasi sila din po ang ating ang puwersa natin na talagang nag-i-enforce, no, na hindi dapat mag-overload. Secretary, yung mga biyahe po, yung binanggit ni Isa na 4 na barko, biyaheng, Ubay, Bohol, Leyte, Albay, at ayun po, Albay. So, paano po yun kasi
baka hindi ba kukulangin ng mga barko? Yung maraming barko, pero paano makaka-apekto ito sa... Siyempre po, may epekto yan. No? Pero hindi natin po pwedeng ikompromiso yung safety ng ating mga kababayan. No? Kahit na kukulangin, may inconvenience sa mga kababayan natin dahil kulang. Pero kung talagang hindi seaworthy o ang mga barkong yan, kailangan po talagang ipahinto. Okay. No, wala po tayong choice dyan. Hindi natin pwedeng ikompromiso. Tsaka pero yung paglabag kasi, ito po, yung lang paglabag, sinabi kasi yung isa, kulang sa life jacket, hindi gumagana ng sirena na pwedeng remedyohan. Ang hindi agad-agad mareremedyohan yung seaworthiness ng barko, baka bulok na. So, yung may pagkakataon ho ba na i-rectify yung Lagi naman pong meron, no? Lagi naman pong merong pagkakataon, no? Ang ating mga shipping lines na i-rectify, magdagdag ng life jacket, maglagay ng sirena, pero kailangan po nilang gawin agad-agad yan. No? At kailangan pong i-check yan ng ating marina para po masigurado na hindi sila lalabag sa mga regulasyon na to. No? Lalo na yung life jackets. Critical yan. No? Hindi pwedeng life jacket, hindi pwedeng kulang ang life jackets. No? Sige. Ang tatanong ko sana kasi yung sa overloading na laging problema. Kasi pagka sa eroplano, kasi may online booking. Sa PITX may online booking. Ang barko ba may online booking o wala? Ito nga po, wala pa pong online booking ang barko. Puro mano-mano po yan, puro manual. Kaya yan po talagang problema. Kaya nung nandun po kami sa Batangas, nung Webes, yan po yung inanunsyo namin ng PPA at ng Coast Guard. No? Itong kailangan magkaroon na tayo finally ng e-ticketing system. Kasi pag may e-ticketing system, mamamonitor natin kung overloaded o hindi. Parang sa eroplano po, di ba? Pagka wala nang upuan, hindi ka na makakabigyan ng ticket. Ang problema, pag sa barko po, ang mga, sad to say, no, ang mga shipping lines natin, kahit na overloaded na o sobra na, benta pa rin ang benta ng ticket. No? So, tsaka yung manifest nila, di ba? Aeroplano may flight manifest. Para monitored mo yung mga pasahero. Yes. Tama po. So, ang pinakamadali po talagang paraan, gawin nating automated itong ticketing system. No? Kasi yun sigurado tayo No, kasi meron maximum ang lahat ng barko, meron pong maximum 'yan, no. At pag umabot na 'yon, hindi na pwede magbenta. Kailan po 'yan umpisahan, Secretary? Ginagawa na po ng PPA ngayon, no. Ang problema lang hindi aabot ngayong Holy Week. Kaya talagang pinapamonitor natin ng mabuti ang mga Coast Guard, no. Kaya pinupuri po natin itong mga tropa natin sa Coast Guard kasi minamano-mano nilang binibigang 'yan, no. Kada barko pagsakay meron po sila ito pong counter, no, yung parang nakikita natin sa mga mall, no, na binibigang talaga para siguraduhin na hindi gagampas sa maximum. How about, Secretary, yung mga kolorum na barko at bangka? Kasi hindi po maiiwasan dahil nga po sa dagsa ng ating mga kababayan na uuwi sa mga probinsya, magbabakasyon, may mga kolorum po na bibiyahe. Yun po, minomonitor din po ng Coast Guard yan. No? Pero syempre po, napakadami din po niyan. No? So, ang pakiusap na lang talaga natin sa ating mga kababayan na sana wag na nating gawin 'yon, no? Kasi very risky yung ganyan no. Maswerte na lang tayo, no, ang Holy Week kapanahunan ng summer, wala masyadong hindi masyadong masama ang panahon, no. Pero delikado pa rin po So kailangan nga po talaga, kakausapin ko na lang ang Marina kung paano tayo makakapag-clamp down dito. Kasi ang problema din po ng Marina, nung kausap ko sila, kulang na kulang po sila sa tao. No? So, kailangan ma-address din po natin yon. Para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan, kapag ba sila sumakay sa kolorum na barko o bangka, ano yung mga posibleng mangyari, lalong-lalo na kapag knock on wood, may aksidente po? At your own risk po yan sa mga kababayan natin, no? Sinusugal nila ang buhay nila kasi syempre, unang-una, pagka kolorum, walang insurance yan. Wala silang makukuhang kahit anong-ano kung may mangyari sa kanila. No? Awa ng Diyos, wag naman sana. No? Pero ano po yan, no? Naintindihan ko naman po na
malaki ang kakulangan natin sa ating mga vessels, no? Pero mag-ingat na lang po talaga tayo, at kung pwede, wag na lang po sana tayong sumakay sa mga barkong walang lisensya. Ayun, opo. And then sa airport, sir, nanggaling na po kayo sa NAIA. Sir, ang problema kasi lagi sa mga airport po ay yung paghaba ng mga pila. Hindi ba? So, paano po anong remedyo dito hindi lang sa NAIA, kahit sa ibang airport po, like sa Cebu, sa Davao? Opo. Ang ano po diyan, unang-una, no, ang kagandahan nitong NAIA natin, no, kasi ito yung nabisita ko, is naghahanda na ang San Miguel Corporation, yung ating bagong operator diyan. Nagdadagdag sila ng tao, etc. sa mga check-in counters, nagdadagdag sila diyan. Yung ating mga driveway po natin, nakita ko po doon, talagang dinoble nila halos yung lapad, no, yung mga lanes para hindi na mag-traffic. Pero kailangan din po natin kausapin yung mga iba't ibang mga agencies, lalo na ang immigration, no. So, ang kagandahan naman po diyan, sa tulong ni Justice Secretary Boying Remulla at sa ating magaling na Commissioner Joel Viado ng immigration, nag-usap na po kami kasama ang airport authorities at talagang dodoblihin po, baka triplihin pa yung number ng mga immigration officers, lalo na yung mga babiyahe internationally, no? Para lalo na sa NAIA 3, no? Lalo na sa umaga, napakabigat po ng pila sa immigration sa umaga. Pero meron po tayong mga gagawin starting tomorrow, mag-oobserba ho tayo. Tingin ko po magiging epektibo po to kasi talaga pong dadamihan na po ng ating Bureau of Immigration ang ating mga immigration officers. At bibisita po ulit ako doon ng Tuesday para po makita yung epekto nitong mga gagawin nating mga intervention. At sana pag nakita natin na napaigsi talaga itong mga pila dahil sa mga gagawin natin, tuloy-tuloy na natin gagawin to. Kasi di ba, pag biyahe natin, hindi lang yung safety, kasama yung convenience. Convenience, opo. So sir, bukod dun sa pila kasi, ang issue din sa airport na ayaw nating mangyari, yung mawala ng kuryente. Kasi, di ba? New Year. Chinese New Year. Tsaka yung talagang New Year natin na nagkaroon ng brownout. Tsaka lalo ngayon, Secretary, kasi summer season, di ba? Tag-init, baka may issue na sa kuryente, di ba? Paano po natin ma-sure na hindi po ito maapektuhan? Opo. Ang ganda po nung tanong nyo, no? In fact, nung nagpunta po ako doon ng Webes, chinek ko po yung mga backup ng ating NAIA, no? At ang una, may backup na sila na within seconds kung magka-brownout man, no, kung mawalan ng kuryente ang Meralco, within I think less than 1 minute, no, parang 30 to 40 seconds lang, mag-on na kagad yung mga backup, no. So immediate, so halos hindi po mararamdaman ng ating mga kababayan na mawawalan ng kuryente, no. So yun ang yun ang guarantee ng San Miguel Corporation, no, na kahit na magka-brownout man, halos hindi man lang mararamdaman ng ating mga kababayan. At ang kagandahan, napansin ko talaga na malamig ang aircon ngayon sa NAIA. Nung nagpunta po ako doon ng Webes, kahit madaming tao, talagang naramdaman ko na mas malamig ngayon kaysa nung last time na bumiyahe ako last year doon. No? So yun po ang guarantee. Hindi ready ang backup at halos hindi mararamdaman ng mga kababayan natin na nagka-brownout man kung magka-brownout man. Kasi valid concern yan, Secretary. Di ba kasi naranasan na yun na NAIA 2 and 3. Saan ka nakakita ng airport, may malalaking electric fan, mga exhaust. Correct. Nagpapaypay ang mga pasahero. Correct po yan. So ano po yan, talagang naghanda na po talaga tayo dyan at hopefully, hopefully lahat mag-work, lahat ng mga ginagay na mga intervention at mga solusyon sa mga nakita na nating mga problema dati, lahat gumana ng tama, lalo na ngayon na talagang dadagsa po ang mga kababayan natin sa mga airport, sa mga puerto, at pati na rin sa mga buses natin. Pati na rin yung mga natin, marami pa rin gagamit pa rin ng mga MRT, LRT natin. So, pati po yun pinaghahandaan na natin. Opo, Secretary, isang concern din kasi may mga reklamo po yung ating mga kabayan na nakikita ko rin sa social media. Yung taga na paniningil ng mga taxi, lalo na po yung sa airport. So, paano po ito ma-resolve, sir? Alam niyo po, unang-una, kailangan dito din, meron ding, alam din ng mga kababayan natin na meron talagang mga scammer. No? Ngayon, ang ginawa ng airport ngayon is
yung mga area ng taxi at ng mga TNVS, yung mga Grab, yung mga Joyride, lahat ng mga TNVS, pinagsama-sama na po nila sa isang lugar. No, kasi dati po, di ba dati ho, no, nung pagka darating ka sa airport, paglabas mo, ayan na, dadagsain ka na kung sino-sino lalapit sa'yo, kung sino-sino mag-o-offer ng ano. Ngayon po, naglagay na ng sistema ang NAIA, pero meron pa ring mga kababayan tayo na na matitigas ang ulo na nangi-scam pa rin. Pero ang advice ko po sa ating mga kababayan, pag kayo'y dumating sa NAIA, no, hanapin niyo po kagad yung mga designated areas para sa mga taxi at mga TNVS. Yung TNVS po, nasa bandang kanan po siya, malapit sa parking lot, no, pag-arrive mo sa NAIA 3. Meron din pong area ng TNVS sa Terminal 1 saka sa Terminal 2. Doon na lang po tayo dumiretso. Huwag na po tayong kakausap na kung sino-sinong lalapit sa inyo. Pero inutusan ko na rin po ang mga opisyalis natin doon sa law enforcement na pag merong nakitang mga lumalapit sa ating mga kababayan, sa mga pasahero nating parating, talagang huliin po kagad. Ay, naku, nangyayari po yan, Secretary. Ilang beses na ako nakakover sa NAIA. Ang dami pong nangyayari. Ang dami po namin nakuhang reports lang. Tapos ang tataas pa po ng chinacharge. Totoo. Sa arrival area po yun papuntang Makati lang 1,500 ba o 2,000 ang chinacharge. Ay, wow. Sa arrival area po yan sa loob ng airport. At saka doon din sa labas ng arrival area. Doon yung mga lumalapit doon, nag-o-offer ng nangungontrata. Inano na po namin, no? Sinabihan ko na po yung ating PNP doon, yung ating airport police, na at bantayan nila ng maigi, pag merong lumapit, huliin kagad. At sa mga kababayan naman natin, wag na ho tayong magpaloko, meron na pong mga designated areas dyan, doon na po kayo dumiretso. Meron naman pong mga ginagay na signages na ang ating bagong operator ng airport. Ayun, opo. Ang isa pa, sir, yung, di ba Civil Aeronautics Board, yung pong uma-attend doon sa mga reklamo ng mga pasahero ng eroplano. Nagkaroon ho kasi ng hearing tungkol dito. Yung sinasabi na ito yung mga pwedeng tawagan, ito yung karapatan ng mga pasahero. Pero pagkaliit-liit at saka nasa mga sulok-sulok lang, sana daw laki-lakihan para mabasa ng mga tao. Kasi pag tayo nasa airport, hindi ka na para magbasa pa nandun sa pader lalo Tama pa. po. Actually, napansin ko din po yan nung nandun ako sa NAIA. No? Kaya kinausap ko po ang ating Civil Aeronautics Board. Kasi kailangan po talaga dito is malaman ng mga kababayan natin. Ano ba yung mga karapatan nila bilang pasahero? Pag sila'y na-bump up, ano ang karapatan nila? Anong pwede nilang i-demand sa airlines? Pag sila po ay pagka na-aberya, halimbawa po, yung nangyari sa PR-102, yung nagka-problema po nung yung Manila to Los Angeles nung isang araw, no, na umusok yung cabin, pumunta sa Haneda, hindi na-delay sila ng halos isang araw ata sila halos na-delay, no? So, ano ba yung mga karapatan nila? Ano pa yung mga dapat nilang makuha mula sa airlines? Kailangan po yan very visible at alam ng mga kababayan natin. So, sinabihan ko na po ang ating CAB na mas paigtingin yung information dissemination sa ating mga kababayan at yung mga hotline din po dapat unang-una pagka-hotline kailangan may sumasagot sa hotline. No, kailangan po masigurado 'yan, no. So ano lang po, talagang pinipilit po natin na ma-address lahat ng mga problema na paulit-ulit na lang natin hindi nasusolusyonan. Pero konting pasensya ka po, i-address po natin to ng mabilis. Tsaka siguro, sir, din, yung mga pasahero din naman, makisama din, di ba? Kasi sinisiguro ng Secretary Dizon, ng mga ahensya ng gobyerno na safe at convenient ang biyahe natin. Pero yung mga pasahero din, kailangan makisama din. Huwag tayo pasaway. Alam nyo, hindi din natin minsan masisi kasi alam nyo naman, yung lalo na yung mga kababayan natin na nakaka-stress po kasi mag-travel No, lalo na dito sa bansa natin na alam nyo, hindi naman kagandahan ng mga airports pa natin, hindi katulad sa ibang bansa, pero konting pasensya lang po talaga, konting pasensya lang, no? Kasi kahit saan naman sa mundo kapag merong mga holiday na talagang napakadaming taong dumadagsa, lahat naman po ng mga bansa, kahit ng mga mayayamang bansa, may piga pa rin at may inconvenience pa rin. Pero magtulungan na lang po tayo para mabawasan natin kahit papaano, maibsan natin ng konti yung hirap, especially during times kamukha ng Holy Week na napakadami po talagang mga taong dumadagsa. Ayan. So, meron akong last question, Secretary Dizon, walang kinalaman sa Bantay Biyahe.
para dito sa Holy Week, yung ano po, mga private hangar, kasi na-raise po ito doon sa pagdinig tungkol sa kay Alice Guo at yung iba pang mga Chinese mga mafia boss daw na nakakapuslit ng bansa kasi ang ginagamit nila private hangar. So kapag private hangar, tama ho ba Secretary, doon na dumediretso yung eroplano doon yung eroplano, tapos may mga pasahero daw na hindi dumadaan dun sa normal na proseso sa immigration. Pinupuntahan daw ng taga-immigration, pero malay ba natin kung nangyayari pa yun. Sir, nare-review nyo rin ba ito? May nakita kayong pangangailangan na tingnan ito? Yes. Meron, opo. No? In fact, nakikipag-usap na nga po tayo ngayon sa airport authority, sa ating mga international airports, and sa mga agencies, lalong-lalo na ng Bureau of Immigration. Right now po, tama kayo. No? Right now, ang sistema, ang proseso, kapag ikaw ay nasa private plane, sa hangar diretso, at sa hangar pumupunta ang immigration, ang customs, para iproseso ang mga pasahero, no? Both yung paalis at yung parating. Ngayon po, pinag-aaralan na po at hopefully ma-implement na natin sa mga susunod na buwan, magkakaroon po ng parang centralized na na area, no? Kamukha din to sa ibang bansa, ganun ang ginagawa, no? Meaning kumbaga parang may sariling terminal, no? Na nandun lahat ang immigration, nandun ang customs, at bago pumunta sa hangar yung eroplano, kailangan dumaan muna dito para maproseso yung mga pasahero natin. Yun po ang tinitignan natin ngayon. Ang issue lang ho kasi sa NAIA is space, no? Wala po tayong space sa ngayon para sa ganong klaseng pasilidad, no? Pero pinag-uusapan na po natin with Immigration, Customs, and yung ating bagong operator para gawin ito. At mukhang doon na po tayo papunta. Kailangan lang pong i-finalize yung mga plano. Kasi, so ibig sabihin... Para maiwasan na natin, no? Itong mga nakakatakas. No? So nakikita nyo rin ho, talagang issue ito dahil nagagamit sa human smuggling at human trafficking. Correct po. No? At, kagaya po na sinabi nyo, no? Minsan hindi na sa dami ng mga hangar, sa dami ng mga private na eroplano, baka hindi na ho monitor ng tama ito. At baka may kasama pang alam mo na, no, baka may konting may mga dito, kontrabando pa doon, hindi na nakikita. No? So kaya mas maganda po talaga and mas safe and secure kung centralized. Opo. Ayan, with that, sir, maraming salamat po sa inyong oras at sa mga paliwanag, Secretary Dizon. Thank you so much po. Salamat po, Nympha Isa. Blessed Palm Sunday po ulit. God bless po. Maraming pong salamat. Ingat po palagi. Si Secretary Vince Dizon po ng Department of Transportation. Mga kapuso, hilingan, walang pinoprotektahan.